Good morning po sa atin lahat, Catbalogan City. Magandang umaga po sa ating lahat. Payong buntag sa inyong tanan. Ako di ay si Pastor Evangelist Jedi. Nag-share ko sa pulong sa Ginoo. Maraming salamat po sa panahon at kalakasan. Nakarating po ako sa inyong lugar. Nais ko lang po ibahagi ang salita ng Diyos. Libre po, wala pong bayad. Wala pong kapalit, wala pong pera na hingin ko po sa inyo ang oras lang at panahon, ang hingin ko po sa inyo po dahil libre lang po ang salita ng Diyos. Unahin po natin ang Panginoon sa umagang ito sa pamamagitan ng panalangin. Lord, maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid namin na narito sa Catbalogan City. Palain niyo po sila, Lord, at naway buksan niyo ang puso nila para makinig ng iyong salita, Panginoon. Unahin namin po kayo sa umagang ito. Dahil ikaw ang may likha, Lord, walang iba kundi si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Amen, glory to God. Alam niyo po mga kapatid, sa umagang ito po, ang Panginoon nagagalak po kung inuna natin po siya sa umaga. Napakaganda po, unahin natin ang Diyos. Alam niyo po, pwedeng kunin ni Lord ang buhay natin. Hindi tayo nakagising sa umaga, pero dapat lang natin nga pasalamatan siya. Dahil bago na naman ang kalakasan na ibinigay ng Diyos po sa atin. Mga kapatid, kung wala na po tayong lakas, wala na po tayo dito sa lupa. Hindi tayo makapagtrabaho, hindi tayo makakapagkita sa ating mga pangailangan sa pang-araw-araw, sa ating pagmamaneho, sa ating paglalakad, sa ating kahit mismo sa pagkain po natin. Pagsubo lang ng kutsara po, hindi po natin kaya kung hindi tayo binigyan ng lakas ng Diyos. Una po, dapat lang talagang unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Wala nang iba pong dapat unahin ng tao, kundi ang Panginoon Jesus Christ sa kanyang buhay. Kasi siya po ang nagbigay po sa atin ng kalakasan. Wala pong ibang Diyos na nagbigay na sa atin ng kalakasan maliban lamang sa ating Panginoon. Sa simula pa lamang po, binigyan na po na tayo ng hininga. Kayang-kaya po ng Diyos na kunin ang hininga po natin sa isang iglap lamang. Kaya kapatid, ini-encourage po kayo na sa umaga po, dapat lang po talaga natin siyang unahin sapagkat mabuti ang Diyos. God is good all the time. Hallelujah! Mabuti siya na Diyos. Hindi po ba mabuti ang Diyos na binigyan tayo ng araw? Hindi niya tayo ininit ng gusto. Hindi po niya tayo binagyo. Binigyan tayo ng lakas. Binigyan tayo ng pang-araw-araw pagkain natin. Kaya nga, God is good all the time. Hallelujah. Mga kapatid, nais ko lang pong bigyan ng halaga ang salita ng Diyos sa inyong mga puso ngayon. Saglit lang po, mga 5 minutes, 10 minutes, upang bigyan natin ng panahon ng Panginoon sa ating mga puso. Dumating po ako dito dahil gusto ko lang po ibahagi ang salita ng Diyos sa inyo. Ako po pala si Pastor Evangelist Jedi. Galing pa po ako sa Mindanao, Visayas and Luzon, and Luzon, Visayas and Mindanao naman po. Papunta na naman po ng Mindanao. Yan po ang aking tungkulin. Nag-ikot-ikot lang po ako sa mga palengke. At wala pong bayad po, kapatid. Gusto ko lang po ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Alam ko po na kilala ninyo ang Diyos. Alam ko po na kilala ninyo ang Diyos po natin. At hindi ko po kayo hinuhusgahan. Nais ko lang po palawakin ang inyong kaalaman. Kasi para po tayo po ay makakilala pa ng husto sa ating Panginoon. Alam ko po na walang iba na Diyos na sinasamba po natin kundi si Jesus Christ. Pero marami po mga Kristiyano po, kapatid, na darating ang panahon na magugulat sila sa panahon ng paghukom. Marami magsasabi sa Panginoon, Panginoon, hindi ba't ipinangaral ko ang iyong salita? Hindi ba't napalayas kami ng demonyo? Hindi po ba't kami ay gumawa ng himala? Pero pagdating ng panahon po, sasabihin ng Diyos, hindi po kayo kilala. Ganito po ang sinabi ng Diyos. Bigyan pa natin ng panahon ang salita ng Diyos. Buksan po natin sa Mateo 7, verse 21 to 23. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kapatid, hindi po lahat
na tumatawag sa Panginoon, Panginoon, makakapasok sa langit. Sa madaling salita, kung sinasabi mo, kilala ko ang Diyos, nakakapasok na ako sa langit. Walang iba kundi si Jesus Christ, di ba? Pero sabi ng Biblia, hindi daw lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay makapasok sa langit. Dahil sabi dito, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Ano po ba ang kalooban ng Ama? Kapatid, ang sabi ng Diyos, maging banal ka sapagkat ako ay banal. Huwag yung ibigin ang sanlibutan, ang gawa ng sanlibutan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Huwag din yung ibigin ang mga sanlibutan kasi temporary lang ang lahat, kapatid. Ang dapat ninyong ibigin ang Panginoon na nasa langit na nagbibigay po sa atin ng panibagong buhay. Kung dito sa lupa, wala kang pangangailangan na hindi mo kaya ang mga bagay dito sa lupa, nakikita mo mga yaman, may mga kotse, pero ang Panginoong kapatid, sabi niya, huwag niyong ibigin yan kasi mas mahigit pa ang ibibigay ko doon sa langit. Pansamantala lamang yan dito. Ang dapat ninyong unahin ay ang Panginoon at lalo na sundin niyo ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa atin po ay magbago na po tayo sa ating pamumuhay. And verse 22, sa araw ng paghuhukom, kasi tayong lahat po ay mamamatay, kapatid. Hindi ko sinasabi bukas. Pero ang sinasabi ng Biblia, wala pong tao na magtatagal dito sa lupa. Lahat po tayo dito sa lupa ay dadaan sa tinatawag na kamatayan. Bata man, matanda, may edad man, tayong lahat ay dadaan sa tinatawag na kamatayan. Yan ay gift ng Diyos, kapatid. Hindi po yan dapat katakutan ang kamatayan. Sapagkat kung paano tayo mapunta sa langit kung hindi tayo mamatay. Pero ang tanong, kapatid, ganito, sa paano tayo mapunta sa langit? O kaya nasulat na kaya ang pangalan natin sa langit? O kaya pagdating sa langit, tatanggapin po tayo kaya ng Diyos? Sabi dito sa Panginoon, sa salita ng Diyos, kapatid, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan, kilala nilang Diyos, ay nangaral kami, nagpalayas sa mga demonyo at gumawa ng himala? And verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Kapatid, yan ang katakot-takot. Pagdating ng panahon, akala natin kilala na po natin ang Diyos. Kilala ko naman ang Diyos. Alam ko mapunta ako sa langit kasi kilala ko ang Diyos eh. Pero mayroon kang ginagawa na kasamaan. Ano po ba ang mga ginagawa po natin, kapatid, na mga kasamaan? Mga kapatid, nasa puso mo lamang yan kung ikaw po ay gumagawa ng kasamaan. Ikaw ang templo ng Diyos, kapatid. At sabi ng Diyos, sino man ang magsisira sa kanyang templo ay wawasakin ng Diyos. Kapatid, ang paninigarilyo, paglalasing, paggawa ng masama, pakikipagtalik sa kapwa lalaki, babae sa babae, ay kasuklam-suklam at kasamaan po yan sa mata ng Diyos, kapatid. Nais ng Diyos sa atin po na magbago na po tayo. Bigyan po natin ng panahon ang Biblia sa ating mga puso kasi yan ay user manual po natin. Yan ang Bible na makapagbago sa ating mga pamumuhay. Sabi ng Diyos, hindi lahat daw tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang kalooban ng Diyos, Ama, kapatid, ay maging banal po tayo dito sa lupa. Sundin natin ang kanyang mga utos. Marami ang magugulat sa araw ng paghuhukom. Sasabihin po nila, Panginoon, hindi po ba kami nangaral? Hindi po ba kami nagsimba? Hindi po ba kami, Lord, nag-evangelize? Hindi po ba kami, Lord, nanood ng sermon? Hindi po kaya kami nakinig na yung salita pero hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, kapatid. Yan ang pinakakagulat sa panahon na tayo ay hukuman na ng Diyos. Kasi, kapatid, ang pagiging Kristiyano, hindi lang po yan, kapatid, na tawagin mo ang yung sarili na Christian pero wala ka namang gawa, kapatid. Yan ay patay pa rin. Ang dapat natin ay may kasamang gawa. Iwasan po natin ang paglalasing, pagbibisyo. Yan po ay
hindi po mabuti sa ating katawan, kapatid. Nilikha tayo ng Diyos dito sa lupa upang bigyan ng magandang kalusugan, pero sinisira natin ang ating kalusugan. So kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili kasi sabi ng Diyos, sino man ang gumagawa ng kasamaan, sino man, he who commits sin is of the devil. So kung sino man ang nagpapatuloy, nagkakasala, ay anak ni Satanas. Kapatid, tayo ay anak ng Diyos. Hindi ko kayo hinuhusgahan. Nais ng Diyos na makilala niyo siya kasi siya ay banal. Nais niya na pagdating ng panahon, hindi ka magugulat sa panahon na ikaw ay hahatulan. Kasi tayong lahat po, kapatid, ay binigyan lamang ng kaunting panahon dito sa lupa. Sa katunayan po, ang buhay po dito sa lupa, kapatid, ay napakadali lamang. Kayang-kaya ng Diyos na kunin niya tayo. Pero binigyan tayo ng pagkakataon kasi alam ng Diyos ang kahinaan po natin. May mga kahinaan po tayo dito sa lupa. At si Lord, alam niya po yan. Kaya tinutulungan niya po tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya narito ako sa inyo po, kapatid, upang bigyan po natin ng halaga ang salita ng Diyos sa ating mga puso. At nais niya na makilala niyo pa siya ng husto. At kapatid, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Ang Diyos, kapatid, noong siya ay pinako sa krus, may kriminal, isang tao na makasalanan. Nangutya sa Diyos, dalawa sila. Sabi ng isang kriminal, Panginoon, kung ikaw ang tunay na Diyos, ibaba mo kami, tulungan mo kami, ibaba mo kami dito sa krus. Iligtas mo ang iyong sarili, sabi ng isang kriminal. Huwag niyo siyang kutyain. Huwag mong kutyain ng Diyos, wala siyang kasalanan, tayo ang dapat nagkasala. At sabi ng isang kriminal, kung maghari ka na, Panginoon, isama mo ako sa iyong kaharian. At sabi ng Diyos, simula ngayon, doon ka sa paraiso manirahan. Kapatid, kahit anong nagawa mong kasalanan, kahit anong nagawa mo sa Panginoon at sa tingin mo hindi ka na mapatawad, handa ang Diyos na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kasi ang Diyos po, kapatid, mapagpatawad po sa ating mga kasalanan. Dumating po siya dito sa lupa upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Nais niya na ikaw at ako ay maligtas. At nais niya na makasama ka doon sa langit, kapatid. Kasi dito sa lupa, hindi po tayo nagtatagal, kapatid. Sabihin na lang po natin, ikaw ay 70 years old na ngayon. Sabihin na natin, 60 ka na. At meron ka ng diabetes. Meron ka ng high blood po, kapatid, hypertension. At minsan sinasabi ng doktor sa iyo, siguro nasa mga 80 ka na lang, mga kapatid. Kasi taas na ang sugar mo. O kaya mayroon ka ng cancer, stage 3, kapatid. Hindi ko kayo tinatakot. Sabihin po na lang natin na sinabi mo sa iyong sarili, hindi pa man ako mamatay, Brad. Lakas-lakas ko ba nga? Pero pagdating ng panahon, mga kapatid, sabihin natin, 80 ka na, 90 ka na, o 100 ka na, kapatid. 100 years old. Pagkatapos yan, ang tanong, mabubuhay ka pa ba sa 101, 102, 103? Saan ka punta, kapatid? Kundi sa kabaong pa rin, kapatid. Kabaong, bangaw at uod ang kakain sa'yo. Titingnan ka ng mama mo, papa, ati, iiyakan ka sa kabaong. Iiyakan ka ng mga anak mo kung nauna ka na, kapatid. Yan po ang katotohanan. Yan po ang realidad. Hindi pa kasi pumasok sa isip natin na tayo ay mawala dito sa lupa. Darating ang panahon, hindi ko sinasabi bukas, pero darating yan sa buhay mo, kapatid, na ilalagay ka sa kabaong. At pagdating ng panahon, doon ka na lalabas sa iyong katawan at doon mo na makikita ang katotohanan, ang realidad na meron palang tinatawag na buhay na walang hanggan. At yan, kapatid, ang tinatawag na second death. Dito sa lupa, mamatay po tayo. Pagkatapos niyan, may tinatawag na second death, pangalawang kamatayan. Ang physical na to, kapatid, hindi po to totoo sa atin. Yung katawan mo, hindi yan ikaw yan, pero yung katawan mo, hindi yung totoo na ikaw. Ang totoong na ikaw ay nasa loob mo, yung espiritu na hindi nabubulok. Yan ang totoo
na ikaw, kapatid. At yan ay paparusahan ng Diyos pagdating ng panahon kung ikaw ay hinatulan ng Diyos na dito sa lupa, wala kang ginawa kundi gumawa lamang ng kasamaan. At yan po mga kapatid, basahin po natin sa Revelation 21:8. Ganito po ang sinabi ng Diyos. Revelation 21:8. Sabi ng Diyos, subalit para naman sa mga duwag, alam niyo mga kapatid, maraming mga Christian nagsasabi, kilala ko si Lord Jesus Christ, pero hindi sila nagbabahagi ng salita ng Diyos. Nahihiya sila. Kapatid, bakit po natin ikahiya ang salita ng Diyos? Hindi ikahiya niyo ang iyong Ama, ang Ama natin na si Lord Jesus Christ na lumikha sa langit at sa lupa, dapat natin yan ibahagi. Kasi siya ang gumawa sa atin, siya ang gumawa sa lahat ng bagay dito sa lupa at ikakahiya natin. Parang ama mo niyan, kapatid, ikahiya mo ba ang ama mo at ina mo? Dapat natin ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, para naman sa mga duwag, ayaw magbahagi ng salita ng Diyos, nahihiya. Para sa mga taksil, sinasabi nila, kilala ko ang Diyos. Tingnan mo si Judas, kilala niya ang Diyos, pero taksil siya. Bakit? Binenta niya ang Diyos. Pinagpalit niya sa pera. Kapatid, ganun din yan minsan tayo dito sa lupa. Wala na tayong panahon sa Panginoon. Minsan sa linggo, mismo sa linggo, kapatid, ang ginagawa natin, pinagkait pa natin ang araw ng pagpapahinga. Wala na tayong panahon sa umaga, trabaho na lang. Wala nang panahon sa Biblia. Wala na nga panahon kahit manalangin na lang sa pagtulog. Araw-araw ginagawa natin, kapatid, binigyan tayo ng lakas, pero isang oras hindi ka makapagpuri sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng Diyos na kilala nila ang Diyos pero sa bibig lamang. Ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, ano po yung mga kasuklam-suklam na bagay? Yung pakikipagtalik sa lalaki at sa lalaki, sa babae at sa babae, yan ay kasuklam-suklam na bagay, kapatid. Ang nakikiapid, sabi ng Biblia, may asawa ka tapos nakikiapid ka. Mga mangkukulam, mga mananawas, sabi ng Biblia, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po yung mga Diyos-Diyosan, kapatid? Yung mga gawa lamang ng kamay ng tao. Hindi totoo yung mga binibenta sa daan, naglalako at pinapautang at binili mo at nilagay mo sa bahay at yung nanalangin ka, Panginoon, isang pirasong kahoy, tulungan mo ako. Kapatid, yan ay Diyos-Diyosan, di totoong Diyos. Parang isang sasakyan at binigyan mo ang isang anak ng laruan na sasakyan. Ganon din ang Diyos, kapatid. May Diyos-Diyosan na parang hindi totoong Diyos yan. Ang totoong Diyos, yung lumikha sa langit at sa lupa. Hindi yung linikha ng tao. Sambahin mo ang may likha, hindi yung nilikha, kapatid. Yan ay Diyos-Diyosan lamang. Laruan. Nilagay mo sa bahay at sinamba mo at sabi mo, ikaw ang Diyos. At sa lahat ng mga sinungaling, kapatid, maliit at malaki, sabi ng Diyos, ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab at apoy asopre, at ito ang pangalawang kamatayan. Klaro-klaro sinabi ng Diyos, pangalawang kamatayan. Kapatid, ang pangalawang kamatayan, yan ang tinatawag na eternity. Kapatid, kapahamakan. Piliin mo ngayon ang buhay na walang hanggan o kapahamakan doon sa dagat-dagatang apoy. Napakainit na nga sa tanghali, di ba? Mapasok ka, sobrang init. Pero doon sa impyerno, kapatid, lawa. Doon, parang dagat. At doon masusunog ang tao na gumagawa ng kasamaan. At maraming mga nagsasabi, Christian naman ako, kilala ko si Jesus Christ. Pero pagdating ng hukom, kapatid, yan ang katakot-takot na sasabi, Lord, Panginoon, nagsisimba naman ako, kilala kita. Pero sabi ng Diyos, lumayo kayo sa akin, hindi kita kilala. Kapatid, nais ng Diyos na patawarin ka. Hindi po ako dumating dito upang hatulan ka, hukuman ka, kundi bibigyan ka ng Diyos ng panahon na makilala mo siya at tanggapin mo siya sa puso mo dahil mahal ka ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay
na walang hanggan. Walang ibang Diyos, kapatid, na makakagligtas sa iyo. Hindi mga Diyos-Diyosan, hindi mga gawa ng kamay ng tao, kundi si Jesus Christ lamang ang Diyos na makapagligtas sa inyo. Ang kanyang pangalan sa Hebreo ay Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. At nais niya na maligtas ka sa araw na mga ito. Kapatid, nais ko lang kayong bahagian ng kaunti na lang. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon, mga 2 minutes, para ibahagi ko ang buhay na walang hanggan sa inyo. Siguro, hindi mo pa alam ang buhay na walang hanggan, kapatid. Bibigyan ko kayo ng idea o example. Sabihin na lang natin, 80 ka na lang. Pagkatapos yan, wala na. Wala na. Wala nang silbi ang buhay. At doon ka na sa kabaong, doon ka na sa sementeryo, ilalagay. Pero ito, kapatid, buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ganito. Buhay na walang hanggan ay, halimbawa, di ba napakalayo ang Quezon City, sasakay ka pa ng barko, Roro, Matnog to Alin to Matnog, papunta, biyahe ka naman, papuntang Cubao, kunin mo ang isang buhangin dito, ilagay mo dun sa Quezon City, balik ka naman dito, kunin mo naman ang isang buhangin, ilagay mo sa Quezon City, balik ka naman dito, kunin mo ang buhangin, punuin mo ang Quezon City ng buhangin, lahat kunin mo dito, lahat ng mga buhangin dito sa Katbalugan City, punuin mo ang Quezon City, isa-isahin mo ang lahat ng mga buhangin dito. Kailan pa kaya yun, kapatid? Yan ay tinatawag na buhay na walang hanggan. Hindi matapos-tapos ang buhay, kapatid. Dito sa lupa, 70, 80, tapos na ang buhay. Piliin mo ba? Dito sa lupa na panandalian lamang. Kaya sabi ng Diyos, huwag din yung mahalin ang sanlibutan. Ito ay panandalian lamang na aliw. Doon sa langit ang dapat ninyong ituon ang inyong mga mata dahil ibibigay ng Diyos sa inyo ang lahat, kapatid. Buhay na walang hanggan. Binuhay ng Diyos ang kanyang sarili, kaya niyang buhayin ang bawat tao na namatay dito sa lupa. Kaya nais kong imbitahan po kayo sa isang panalangin. At kung manalangin ka sa mga sandaling ito, ng kaunting prayers lang, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sige, pikit mo lang ang mga mata mo o kaya naglalakad ka, nagmamaneho ka, nasa tricycle, nasa ano ba nang ginagawa mo, sabihin mo lang sa puso mo, Jesus Christ, wala nang ibang Diyos, ikaw lamang. Hindi ako naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, ikaw lamang po, Jesus Christ of Nazareth, ang totoong Diyos. At naniniwala po ako na kayo ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Lord, iligtas niyo po ako sa kapahamakan at baguhin niyo po ang aking buhay. At simula ngayon, Panginoon, magpakilala ka sa iyong salita. At Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, sinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa atin, Katbalugan City. Ako po pala si Pastor Evangelist Jedi. Naglakbay po ako sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Mindanao, Visayas, Luzon. Bawat palengke po nila, pinupuntahan ko po. To God be the glory. At dito naman po ako napadpad sa inyo. At kita-kita lang po tayo hanggang sa muli. At meron po kaming YouTube channel. Visit lang po kayo sa Yahweh Ministry 102 upang mas lalo po kayong lalago sa inyong pananampalataya. Magandang umaga po. Pinagpala ka ng Panginoon. God bless you po kung tinanggap ninyo ang salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Hallelujah. Amen.